Nagpaabot ng pagbati si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nanalo sa Hatol ng Bayan 2025. Ayon sa Pangulo, sa kabila ng magkakaibang partido, dapat ay sama-sama pa ring magtulungan tungo sa pagbabago at paglutas sa iba't ibang isyu. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Sa gobyernong tapat, kasama ang lahat. Sumentro sa pagkakaisa ang mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. para sa katatapos na Hatol ng Bayan 2025. Nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng Pilipinong lumahok sa midterm elections. Sinabi niya na naging mapayapa ang eleksyon na nagpapakita ng demokrasya. Naniniwala ang Pangulo na ang mga hinalal ay mga lider na handang makinig at umaksyon sa iba't ibang suliranin ng bansa, gaya ng pagtaas ng bilihin, kawalan ng trabaho, katiwalian at iba pang pasanin ng ordinaryong Pilipino. Nagpasalamat din siya sa mga sumuporta sa mga pambato ng administrasyon sa ilalim ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Hindi man daw pinalad ang lahat, pero magpapatuloy ang kanilang misyon para sa bayan. Pinuri rin ng Pangulo ang mga kandidatong hindi pinalad. Paalala ng Presidente na hindi nagtatapos sa eleksyon ang public service. Mahalaga pa rin ang kanilang kagustuhan na maglingkod para sa nation building. Nanawagan ng Pangulo ng pagkakaisa at pagtutulungan kahit na magkakaiba ang partido ng mga nanalo. Batay sa partial and unofficial tally ng Hatol ng Bayan, 6 sa pambato ng administrasyon sa pagkasenador ang pasok sa Magic 12. Kabilang na riyan sina ACT-CIS Party List Representative at Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, mga dating senador na sina Ping Lacson at Tito Soto, re-electionist Pia Cayetano, Las Piñas Representative Camille Villar at dating Senador Lito Lapid. Mula PTV Manila, Kenneth Pasyente, Balitang Pambansa.